ay magpapatuloy po tayo sa serye ng pag-aaral po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga nangyari, sa mga taong nakapaligid sa Kanya at kung paanong ipinahayag ng ating Panginoon ng Kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin sa account ng Matthew, ng Mark, ng Lucas at ng John. Okay? So last week po ay pinag-aralan po natin yung patungkol po sa temptation na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay dinala po siya sa ilang para tuksuhin ng dyablo sa loob ng 40 days and 40 nights. Pero nakita po natin dito na sa kabila ng mga iyon, ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nagkasala. At dito ay mapapatunayan po natin na kaya rin po nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon na kung siya nga po ay nakaranas ng pagtutukso, ay doon din po tayo makakasiguro na alam din po ng ating Panginoong Jesucristo yung ating mga pinagdadaanan. So ngayon naman po bilang pagpapatuloy, ay nandito naman tayo sa parte na kung saan ay meron pong dalawang senaryo na magpapakita ng mga tauhan po na ito sa Biblia ay na-encounter po nila ang ating Panginoon. So ito po ay matatagpuan sa John chapter 1 verses 29 hanggang 42. John chapter 1 verse 29 to 42. At ito pong pag-aaral po natin ay may pinamagatang encounter with Jesus. So ito pong pag-aaral po natin na may pinamagatang encounter with Jesus ay hatiin po natin ito sa dalawang senaryo from John chapter 1 verses 29 to 34 na kung saan ipinahayag ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas. At sa John chapter 32 or John chapter 35 hanggang 42 ay dito naman po binanggit ang unang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. So sa John chapter 29 hanggang 34, ang pagpapahayag ni Juan Bautista sa ating Panginoon. Sa John chapter 1 verse 29, ito po ang sinasabi. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakikilala, dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakikilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. So, gaya po ng binanggit ko kanina, ito po ay nangyari pagkatapos po ng ating Panginoon Jesucristo ay dalhin sa ilang upang tuksohin. At kung makikita po natin dito, the moment na nakita po ni Juan Bautista ang ating Panginoon, is gano'n na lang po yung naramdaman niya, yung excitement niya. Tinuro niya sa mga tao na narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ano po bang meron nun? Dahil bago po magkita ang ating Panginoon at si Juan Bautista, ay dumating po sa punto na habang nagbabautismo si John, ay pilit po siyang tinatanong ng mga pare at ng mga Levita kung sino ba talaga siya. Dahil sinasabi nila na ikaw ay nagbabautismo, pero sino ka ba? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba si Kristo? Ikaw ba or isa ka sa mga propeta? Pero ang dinidiin dito ni Juan Bautista ay hindi. Ang sabi niya sa verse 23 ng John chapter 1, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin niyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinabi ng propeta Isaias. At sa verse 26, sinabi niya, ako'y nagbabautismo sa tubig, sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi ninyo kilala, na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalya. So dito po natin makikita yung humility na ipinapakita po ni Juan Bautista na kung saan pinopoint out niya na hindi siya yung inaasahan nila, hindi siya yung Mesiyas, hindi siya yung kung sino man,
kundi gusto niyang ipakilala na ang ating Panginoong Kristo, siya ang Mesiyas. Okay? Kaya nga po sinabi dito, nung the moment na nakita ni Juan Bautista ang ating Panginoon, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, nandun yung excitement ni John. To the point na kahit i-deny niya yung sarili niya na hindi ako man lang karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas, na merong darating na mas dakila sa akin at ito ang ating Panginoong Kristo. So, yung pagpapahayag po ni Juan Bautista sa pangyayari pong ito ay nagpapakita na kung saan pinapakilala niya si Jesus bilang Mesiyas. So ano po ba ang salitang Mesiyas? Kasi po yun po yung hinihintay ng mga Israelita sa panahon po nila na kung saan hinihintay nila ang pagdating ng tagapagligtas. At ang salita pong Mesiyas dito ay nanggaling sa Hebrew word na Mashiach, na ang ibig sabihin ay anointed one or the chosen one. Okay? At sa English po, ang ibig sabihin nito ay Christ. Kaya every time na sinasabi natin ng Jesus Christ, ay pinapahayag natin na ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. Siya ang piniling tagapagligtas. Okay? And makikita po natin yan sa mga account sa Old Testament, sa Isaiah, na kung saan meron darating na Mesiyas, na ang sabi doon, siya ang magdadala ng hustisya sa mga bansa, siya ang magbibigay ng mabuting balita sa mga may hirap, ng comfort sa mga nauulila, ng kalayaan sa mga bilanggo, at magbibigay ng pagpapala sa mga nagluluksa. So dahil ang ganda ng description ng paparating na Mesiyas doon sa account po ni Isaiah, ang nangyari po na misinterpret ngayon ng mga Hudyo, na yung akala nila ipaparating na Mesiyas is yung mismong magpapalaya sila sa kanila sa kapangyarihan ng Roma. Na akala po nilang pagpapalaya na gagawin ng ating Panginoon is yung pagpapalaya sa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Pero dito alam po natin na pinupunto ng salita ng Diyos na ang gagawin ng Mesiyas is ang pagpapalaya sa tao sa ating mga kasalanan. So going back po sa sinabi ni John patungkol sa ating Panginoon, na ang ating Panginoong Kristo, siya ang pinili, siya ang Mesiyas, at dito rin ay inihayag po niya ang gagawing misyon ng ating Panginoon sa dalawang bagay. Una po, sinabi ni Juan Bautista sa ating Panginoon, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pangalawa, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. So, dalawang bagay po ang pagpapahayag patungkol po sa ating Panginoong Kristo. So, una po, sabi dito, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, sa Old Testament po, ay alam po natin na merong iniutos ang Diyos sa mga Israelita na bilang pagtatakip ng kanilang mga kasalanan, ay kailangan nilang maghandog ng tupa or ng kordero na papatayin, na kung saan kapag inihandog nila to, ito'y magsisimbolo na tinakpan yung kanilang mga kasalanan. At the moment nung narinig ng mga tao yung pagpapahayag ni Juan sa ating Panginoong Kristo, maaaring dalawa po yung maiisip nila nun. Na si Kristo, siya ang kordero ng Diyos, at ang maiisip po nila ay pwedeng ang kordero na ito ay pinapatukuyan noong ang mga Israelita ay pinalaya sa Egypt, na kung saan nagkaroon ng pagbahid ng dugo sa mga hamba ng pintuan, o kaya ito po ay nagpapatukoy na kung saan yung utos nga na ginawa ng ating Diyos, na taon-taon ay mag-aalay sila ng kordero bilang pantakip sa kanilang mga kasalanan. Okay? Pero dito po ay alam po natin na binanggit ito ni Juan Bautista dahil nalalaman po natin na ang ating Panginoon, siya ang perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Na hindi lang po siya magliligtas sa kasalanan ng mga sasampalataya, kundi sa kasalanan ng lahat ng tao sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So dito natin may kita na totoong napakamakapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga po
Sa Hebrews chapter 10, verse 12 to 14, ang sabi po dito, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. So dito makikita natin at pinapatunayan ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na, alam po natin yan, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nalalaman natin na kaya ang ating Panginoon ay nakapako sa krus dahil siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay nagkaroon ng pagpapalaya sa tao laban sa kasalanan. So totoo, ang sinasabi, ang pagpapahayag ni Juan Bautista na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yun po yung una. Pangalawa po, ang sabi niya rito, siya rin po ang magbabautismo sa banal na siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. So ano pong ibig sabihin nun? Kung si Juan Bautista po ay nagbabautismo sa tubig, bilang paghahanda sa mga tao for repentance at nagsisimbolo ng paghuhugas ng mga kasalanan, ito naman pong pinapatukuyan na pagbabautismo ng ating Panginoong Kristo sa Espiritu Santo ay mangyayari once na isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil nalaman po natin yan na kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, bababa sa iyo at mananahan ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, ito po yung tanda. Ito po yung pagpapatotoo na ikaw ay nilinis na sa iyong kasalanan, na ikaw na ipinatawad ng Diyos, at gayon din, ikaw na ay anak ng Diyos. Okay, so dito po natin makikita na yung sinasabi dito na ang Panginoong Kristo, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo, ay naranasan po yan ng lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. So yun po yung pagpapakilala ni Juan Bautista kung sino ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. So sa ikalawang senaryo po, sa John chapter 1 verse 35 hanggang 42, dito naman po natin makikita yung encounter naman ng mga unang alagad ng ating Panginoon. So basahin po natin sa John chapter 1 verse 35 to 42. Ito po ang sinasabi. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tinignan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi niya sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung isasalin ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? Sinabi niya sa kanila, hali kayo at tignan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon, noon ang oras ay mag-ikakasampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Jesus, siya'y tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. So ito naman po yung pangyayari na kung saan ay na-meet ng ating Panginoon yung unang mga alagad. Dahil po nung pagkatapos ipahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos, kinabukasan, nagkita po ulit sila. At ganun pa rin yung naging reaksyon ni Juan. The moment na nakita niya ang ating Panginoon, pinakilala niya ulit na si Jesus, siya ang kordero ng Diyos.
So nanatili yung excitement, yung humility na nandun kay Juan. Kasi imagine po natin, 40 days na po yung nakalipas nung binautismuhan niya. Or 42 days na nakalipas nung binautismuhan niya ang ating Panginoong Kristo. And yet, nandun pa rin yung kanyang intention at pagpapakilala na si Kristo, siya po ang kordero ng Diyos. At nung narinig po ng mga alagad, ng dalawang alagad na iyon, yung pagpapahayag ni Juan, sinabi po dito na sumunod sila kay Jesus. Okay? At ito pong pangyayari po na ito, kung mapapansin po natin, iba po siya sa pagkatawag ng ating Panginoon sa mga disipulo sa account po ni Matthew at ni Marcos. Kasi kung babalikan po natin, meron din pong pangyayari doon na kung saan habang nangingisda po si Andrew, si Pedro, si Juan, at si James, habang nangingisda po sila ay lumapit sa kanila ang ating Panginoon at sinabing, sumunod kayo sa akin. Dahil gagawin ko kayong mga mamalakaya ng tao. And the moment na narinig nila yon sa ating Panginoon, iniwan na nila yung kanilang trabaho bilang mangingisda at sumunod na sa Panginoon. Pero dito po sa account ni Juan, ay binanggit naman po na nung narinig nila ang pagpapayag ni Juan Bautista, ay sumunod po sila sa ating Panginoon. Huwag po tayong malilito. Ito po ay magkabukod na senaryo. So ito pong pangyayari po na ito sa account po ni Juan, ito po yung unang meet up, unang pagkikita ni Jesus at ng mga unang alagad. Okay? Pero dito po sa pangyayari po na ito, is hindi pa po nila totally iniiwan yung kanilang trabaho. Okay po? Pero sa pagdating po sa Matthew at Mark, nung tinawag ulit sila ng ating Panginoon, dito na po nila totally iniwan yung kanilang pamumuhay bilang mangingisda at sumunod na sila sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po. So, nung nakita po ng ating Panginoong Jesucristo na sumusunod po yung dalawang alagad, is tinanong po sila ng ating Panginoon. Ang tanong po ng ating Panginoon, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabay, na kung isasalin ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? So ito pong tanong ng ating Panginoon ay alam po niya kung ano yung rason, kung bakit sumusunod po yung mga alagad. Alam po niya kung bakit siya nilapitan ng mga alagad. Dahil gusto po nila na makilala pa siya. Pero kung mapapansin po natin, ang naging sagot lang po nila sa ating Panginoon is, saan po kayo nakatira? Okay? Pero alam ng Panginoon yung intention ng kanilang mga puso na hindi lang nila gustong malaman kung saan nakatira ang ating Panginoon, kundi gusto rin nilang mismo makilala ang ating Panginoon. Kaya po, makikita po natin na ang naging tugon ng ating Panginoong Kristo ay halik kayo at tingnan ninyo. At hindi na po sinabi rito kung ano pa yung mga napag-usapan nila sa nagdaang gabi na iyon. Pero nung na-encounter po nila ang ating Panginoong Kristo, dito po natin makikita na nagkaroon din po sila ng excitement, ng joy, nung nakilala nila ang ating Panginoon. Dahil sinabi po dito, kinabukasan is pinuntahan ni Andres, yung kanyang kapatid na si Simon. At ang sabi niya rito, natagpuan na namin ang Mesiyas. So yun lang sinabi ni Andres, natagpuan na namin ang Mesiyas. So dali-dali niyang dinala ang kanyang kapatid na si Simon at pinakilala niya sa ating Panginoong Kristo. So dito po ay tinignan ni Jesus Christ si Simon at sinabi niya na ikaw ay si Simon na anak ni Juan na tatawagin kang Cephas na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. So yun lang po yung naging pangyayari po sa dalawang senaryo na ito. Una, pinahayag ni Juan Bautista kung sino ang ating Panginoon. Pangalawa is nakilala ng mga alagad, ng unang mga alagad, ang ating Panginoong Jesucristo. So bakit Encounter with Jesus po yung naging title ng ating pag-aaral ngayon? Dahil kung mapapansin po natin, yung mga tao po na ito, lahat po sila ay na-encounter po nila ang ating Panginoon. At hindi lang po nila basta nakita, kundi nakilala at nakasalamuha. At makikita po natin dito na mayroong naging pagbabago sa kanila. Mas naging malalim yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon.
Kung si John the Baptist, ang pagpapahayag niya is merong isang tao na darating, ang anak ng Diyos, na mas higit pa kaysa sa akin. Pero nung mas nakilala niya ang ating Panginoon, mas nakasalamuhan niya ang ating Panginoon, na-realize niya na hindi lang siya basta ang Diyos na nagkatawang tao, kundi nakita rin niya yung mismong misyon ng ating Panginoong Kristo na siya mismo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Then doon din po sa encounter ng unang mga alagad, tinanong lang nila, Rabbi, saan po kayo nakatira? So that time, ang pagkakilala pa lang po nila sa ating Panginoon, siya ay isang guro. So ang intention nila is gusto nilang matuto sa ating Panginoon. Pero nung nakasalamuha po nila ang ating Panginoon, mismong sa kanila na nanggaling, na nakita namin ang Mesiyas. So naging mas malalim yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon dahil po na-encounter nila at nakasalamuha ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi na po natin ilalayo yung ating mga sarili sa mga naranasan po nila. Dahil alam po natin na ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo is na-encounter nyo rin po ang ating Panginoon. Di man natin siya physically nakasama, pero alam natin, through faith, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay namatay doon sa cross para bayaran yung ating mga kasalanan. At naniniwala tayo na pinatawad na tayo ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon. At naaalala niyo po ba yung pagkakataon nung una tayo sumampalataya sa Panginoon? Naalala niyo po ba nung una niyong nakilala, nung una niyong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo? Di ba merong joy, merong excitement, kasi naliwanagan ka, nakita mo na yung katotohanan. Na nakilala mo ang ating Panginoon. At ang magiging tanong po dito is that yung joy ba na yun ng pagkakilala mo sa Panginoon, yun din ba yung joy na nararanasan mo ngayon? Na habang ikaw ay araw-araw lumalakad bilang mananampalataya, ganun pa rin ba yung lalim ng pagkakilala mo sa ating Panginoon? Wala po sa taon kung gaano ka nakatagal na mananampalataya. Dahil ang ninanais po ng Diyos sa atin, sa araw-araw po, magkaroon tayo ng encounter, magkaroon tayo ng pagkilala sa ating Panginoon, sa ginagawa po natin sa araw-araw. Kasi ganun po natin may kita yung pagpapahalaga po sa relasyon po natin sa Panginoon. Na kung araw-araw po nating nakikita ang Panginoon, araw-araw natin siyang kinikilala sa ating mga buhay, then doon natin nakikita na napakahalaga pala ng relasyon na meron tayo sa Panginoon. Kaya nga po ang naging tanong ko sa inyo is nung unang pagkakataon na kayo ay sumampalataya sa Panginoon, yung kagalakan, yung excitement na naranasan mo is yun din ba yung kagalakan at excitement na nararanasan mo hanggang sa ngayon? Na ikaw na ay namumuhay bilang mananampalataya, na dumaranas ng pagsubok, na naglilingkod sa Panginoon, nandun pa rin ba yung kagalakan na meron ka dahil na-encounter mo at araw-araw ay nakikilala mo ngayon ang ating Panginoon. Dahil yun po yung ninanais ng Diyos po sa atin. Na hindi lang po tayo hihinto na ang pagkakilala mo sa ating Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kundi sa araw-araw natin na pag-aaral ng kanyang salita, araw-araw natin na pagpupuri, pagsamba sa Kanya, ay mas doon pa natin siya nakikilala. At parang sa relationship lang po yan. Alam po natin na kapag mahal na mahal mo yung isang tao, mas gusto mo pa siyang makilala. Kasi mahalaga sa'yo yung relasyon na yun. At ganoon din po sa ating Panginoon. Naninanais natin sa bawat araw, nasaan man tayo, is mas makilala natin ang ating Panginoon. At actually, nagbubunga po yan. Dahil yun din po yung nagbunga na naranasan po ni Juan Bautista at ng unang mga alagad. Ano po yun? Una is yung humility. Kung mapapansin po natin, nung nakilala ni Juan, nakita ni Juan ang ating Panginoon, sabi niya, siya ang Kristo. Hindi na siya nagtira ng anumang atensyon sa kanya, kundi pinupunto niya, pinopoint out niya na yung atensyon ng mga tao is ituon nyo kay Jesus Christ. Dahil para sa akin, ang ipapakilala ko ngayon
ay itong si Jesucristo. At ganun din po sa atin ng mga mananampalataya. Na alam po natin na sa bawat araw na ginagawa po natin, dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. At ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon, talagang merong sacrifice, merong effort na binibigay dahil alam po natin na sinasabi nga sa Biblia, hindi na ako ang nabubuhay para sa aking sarili, kundi si Jesucristo na namatay para sa akin. Yun po yung isang bagay na magbubunga po sa atin dahil lubusan nating nakilala ang ating Panginoon. Then pangalawa rin po na makikita po natin dito na nagbunga sa kanila is that yung desire nila na ipakilala si Jesus sa ibang tao. So para sa atin po na mga mananampalataya, maaring inutos ng Diyos na pamahagi natin yung salita niya, go and make disciples of all nations. Pero nawa ito po ay ginagawa natin dahil desire din natin na makilala ng ibang tao ang Panginoon. Dahil gusto nating maranasan nila yung naranasan natin. Gusto nating makita nila yung nakita natin sa ating Panginoon. Na bakit ikaw ay nananampalataya sa Diyos, bakit ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kahit na mayroong kapalit. Dahil doon mo nakita yung halaga ng relasyon na meron ka sa ating Panginoon. So ito po ay paalala po sa atin bilang mga mananampalataya na hindi mahihinto ang pagkilala mo sa ating Panginoon. And the more na nakikilala natin siya, the more na encounter natin siya sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng buhay ng ating mga kapatid at sa iba pang bagay, is mas nakikita natin yung kahalagahan na meron tayo sa ating Panginoong Kristo. Yung excitement, yung joy ng pagkilala mo sa Panginoon. Yun po yung magiging tanong sa atin na ito ba ay nananatili? Ito ba ay patuloy na ginagawa mo dahil nananabik ka na meron kang relasyon sa ating Panginoon? Kaya po yung title po natin is Encounter with Jesus. Sa mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, paano mo na-encounter ang ating Panginoon? At gusto mo ba na mas makilala pa ang ating Panginoong Kristo? Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita at tayo po muli ay manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, dakila sa lahat, aming Diyos at aming Ama, salamat po sa umagang ito. Sa oras na meron kami para patuloy ka naming makilala kung sino ka. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. At marami pa pong bagay na kung saan mas nakikilala ka po namin. Ang dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na ikaw ay patuloy naming ibigin, patuloy na hanapin, Panginoon, sa aming buhay ay mas lumalim pa po ang aming pagkakilala sa iyo. Kaya, Panginoon, mapapurihan ka sa buhay ng bawat isa na naririto at nawa ay patuloy na pinapahalagaan po namin ang relasyon na meron kami sa iyo. At ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat.